World Mission Report. India, ang nawawalang Diyos. Ito ay kwento ni Jarendra. Magkakakilala ang lahat sa maliit na bayan kung saan lumaki si Jarendra, malapit sa hangganan ng China sa hilagang silangan ng India. At lahat ay sumasamba sa mga Diyos ng isa't isa. Ang mga taong bayan ay sumasamba sa mga Diyos na bato at kahoy. Sinasamba nila si Jesus. Sinasamba nila ang araw at ang buwan. Sa tuwing ang isang relihiyon ay may fiestang pangrelihiyon, lahat ay nagdiwang ng sama-sama sa isang templo o sa isang simbahan o sa kalye. Isang araw, ang 12 taon na si Jarendra ay tumitingin sa isa sa mga tindahan sa bayan. At ang kanyang mga mata ay naakit sa isang magandang poster ni Jesus. Itinampok sa malaking poster ang isang ginuhit na larawan ni Jesus na nakabitin sa krus. Napakataas na kalidad ng poster. Kitang-kita ni Jarendra ang bawat detalye ng ginuhit na larawan. Gusto niya itong iuwi. Hindi gaanong kilala ni Jarendra si Jesus. Ang alam lang niya ay si Jesus ay isang mas mataas na kapangyarihan. Isang Diyos sa gitna ng maraming Diyos na sinasamba sa kanyang bayan. Binili niya ang poster. Habang naglalakad siya pauwi, iniisip niya kung saan niya mailalagay ang magandang poster. Naalala niya na may espesyal na silid sa pagsamba ang pamilya. Sa silid, ang pamilya ay may mga larawan ng ilang mga Diyos. Pumupunta ang kanyang ina sa silid araw-araw upang yumuko at sumamba. Ang ibang miyembro ng pamilya ay sumasamba din sa mga Diyos na iyon. Ngunit walang larawan ni Jesus sa silid. Nagpasya si Jarendra na babayaran niya ang pangangasiwa na iyon sa pamamagitan ng pagsasabit ng kanyang larawan ni Jesus sa dingding. Kaya naman, pag-uwi niya, kumuha siya ng martilyo at pako na pagmamay-ari ng kanyang ama. Itinutusok niya ang pako sa poster sa dingding ng kanilang silid sambahan nang pumasok ang kanyang ina. Tumakbo siya papunta kay Jarendra. Walang sabi-sabing sinampal niya ito sa pisngi. Naramdaman ni Jarendra ang matinding sakit sa kanyang mukha. "Bakit mo ako sinampal?" tanong niya. Gusto niyang malaman kung bakit siya pinaparusahan. "Siyempre, siya ay Diyos, ngunit hindi siya ang ating Diyos," sabi ng kanyang ina na itinuturo si Jesus. Ibaba ang larawan. Hinugot ni Jarendra ang pako sa dingding at ibinaba ang larawan habang pinagmamasdan ng kanyang ina. Pagkatapos ay lumabas ang kanyang ina sa silid. Hindi maintindihan ni Jarendra kung bakit ayaw ng kanyang ina ang larawan ni Jesus kasama ng kanyang mga Diyos. Ngunit sigurado siya na hindi niya dapat itapon ang larawan o ilagay ito sa isang drawer. Nadama niya na si Jesus ay isang taong karapat-dapat sambahin at kailangan sambahin. Kinuha niya ang poster. Binuksan ang pinto ng kanilang silid sambahan at lumabas. Sa pagtingin sa pinto, napagpasyahan niya na ito ay magandang lugar upang isabit ang magandang larawan ni Jesus. Kinuha niya ang pako at itinutok sa tuktok ng poster. Sa pag-atras, hinangaan niya ang kanyang gawa. Marahil ay hindi siya payagan ng kanyang ina na ilagay si Jesus sa gitna ng mga Diyos sa silid sambahan. Ngunit ngayon ay makikita niya si Jesus sa tuwing papasok siya sa silid upang sumamba. Ang lahat ng papasok sa silid ng pagsamba ay unang makikita si Jesus. Kahit na si Jarendra at ang kanyang pamilya ay makikita si Jesus araw-araw, pagkatapos noon, si Jarendra mismo ay hindi na naisip pa tungkol kay Jesus. Hanggang sa siya ay tumanda. Sa panahon ng kalungkutan, nagsimula siyang magbasa ng Biblia at bumisita sa iba't ibang simbahan. Napansin ng isang kaibigan, isang dating Seventh-day Adventist, ang kanyang interes sa Kristyanismo at sinabi sa kanya, "Kung gusto mong umanib sa isang iglesia, nasa Seventh-day Adventist ang katotohanan." Pumunta si Jarendra sa isang bahay-sambahang Adventist. Naantig siya sa sermon at agad na humingi ng binyag sa pastor. Naramdaman niyang kumbinsido siya na siya ay nasa totoong iglesia na sumagot ang pastor. "Maaari ka lamang mabautismuhan pagkatapos ng pag-aaral ng Biblia. Hindi lang namin binabautismuhan ang sino man na walang pag-aaral ng Biblia."
Pagkatapos ng binyag, siya ay tinalikuran ng kanyang pamilya. Pero sigurado siya ngayon na tama ang kanyang naging desisyon. Ako ang unang tao sa aking pamilya na naging Kristiyano, sabi niya. Sinundan siya ng isang nakababatang kapatid pagkalipas ng maraming taon. Sinabi niya na ang katotohanan, hindi ang damdamin, ang umaakay sa kanya kay Jesus, ang Diyos na higit sa lahat ng mga Diyos. Kung pipiliin mo ang Kristyanismo o si Jesus batay sa mga damdamin, ang iyong paglalakbay ay maaring magtapos kapag ang iyong damdamin ay nasaktan, sabi niya. Ngunit, kung pipiliin mo si Jesus sa pamamagitan ng lohika at ng iyong prinsipyo, tatagal ang iyong paglalakbay. Bahagi ng 13th Sabbath offering sa trimestreng ito ay tutulong sa pagsuporta sa 6 na paaralan at 2 bahay-sambahan sa India. Salamat sa pagpaplano ng masaganang handog sa ika-30 ng Marso. Unahin natin palagi ang Diyos.